Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nag-alala si Masa at Madam Shona dahil hindi nila marinig ang boses ni Riani sa cellphone. Gustong pumunta ni Masa para tingnan, ngunit hindi sila makakilos dahil nag-aalala sila tungkol kay Aris matapos itong muling umalis. Dumating naman si Artemio at Marlon at namangha si Marlon. Wala siyang maalala tungkol sa mga ginawa nila ni Artemio nung sila ay umalis. Samantala, nagulat si Madam Shona nang dumating din si Aris. Hindi rin natuwa si Negra Diabla. Muling nagpakita kay Madam Shona na tila nagkakasakit. Naawa si Madam Shona kaya pinatuloy niya sa bahay at pinakain. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Wala sa isip kong dito ang tutunguhin ko. Gusto ko nang bumalik. Pero paano si Aris? Kailangan kong makita siya at makasama bago umuwi sa kanila. Papatayin ako ng ama niya kung hindi ko siya kasama. Pero wala na siya. Hindi ko na makita. Baka siya ang kinain ng buhaya kanina nung muntik na rin akong lamunin. Papatayin ako ni Sir Garon dito.
naalala ko ang matandang babae na kumakampi sa buhaya. Oh, nako, masama ito ah. Kakampi pala niya ang buhaya. Ay, Paano na po si Aris, madam? mukhang hindi na talaga maililigtas ang apo ko, Masa. Galit na galit si Gadon. Paano na? Ano ba talagang nangyari kay Aris? Sabi ni Ador, sinundan niya ang direksyong tinungo ng buhaya. Diyos ko. Ay, galit si Gadon. Kasi mahigpit ang bilin na huwag niyang papayagan si Aris na lumabas. Oo nga po. Kahit si Ador, hindi niya napigilan. Kaso, sobrang galit ni Gadon. Kahit na ako na ina niya, pinagalitan pa. Madam, Alam mo naman ang katigasan ng ulo ng anak niya. Sinabi ko na rin sa kanya na ayaw niya tayong pakinggan. ay oo nga po. Sinabi pa na pag may mangyari sa kanyang anak, kasalanan nating lahat. Ano po? Ay, ano ba naman kasi si Aris? Di man lang naisip na lahat tayo ay malilintikan kay Gadon. Ayun na. Nagbalik ka na naman sa libot mong itsura. Buhaya komando. Oh, ano kayang dahilan at napadpad sa tulay ang taong yon? Ares! Huwag ka nang magtangal dyan. Umuwi na tayo. Dumating ng tatay mo. Aha! Ayan pala sa malapit yung batang yawn. Bakit ba? Talagang naguguluhan ako sa taong yawn. Ayokong may naglilibot-libot na tao dito. Kapag natuklasan niya ang batang hinahanap, hindi ko hahayaang makalayo pa. Oo nga. Ano kaya kung ako ang mag-alaga sa bata? Alam ko na kung anong gagawin ko. Sige. Tangayin mo siya. Mahiwagang alibot. Buhaya komando. Lumabas ka sa yungib na pinagkukutahan mo. Mag-ingay ka. At magpalipat-lipat ka sa mga sanga ng puno sa tabi ng daan. Alis ka. Ganyan nga alibot. Magtulungan tayo. Sige, lumabas ka rito. Wala na si Ares. Baka nakuha na at nilalaro ng buhaya. Ha? Ay, ikaw na naman. Ikaw yung matanda na... Ha? Nandyan ka? Bakit? Sino ang hinahanap mo? Nagdududa ako. Bakit nandito ka na naman? Bakit naman hindi? Dito malapit ang tirahan ko. Ganon ba?
At ikaw naman, bakit mo ako sinusundan? Sigaw ka lang ng sigaw, ha? Para kasing ganon. Sinundan kita dahil napansin kong may kaugnayan ka doon sa buhayang kinatatakutan ngayon ng mga tao. Sito ah. Buhaya! Buhaya! Sampalin ko kaya to. Uy, ay. Nagagalit ka? Totoo bang may kinalaman ka sa buhayang yon? Ha? Bakit naman kailangan akong iugnay sa buhaya, ha? Paano? Kung nakita mo ang batang hinahanap ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pero, sige, tutulungan kitang hanapin ang batang sinasabi mo. Ano? Ops! May nahulog. Muntik na akong natamaan ah. Ha? Ares? Nandyan ka lang pala. Ay, umuwi na tayo. Hinahanap ka ng tatay mo, si Sir Gadaon. Halika na. Umalis na. Siya ba ang naghulog ng bato? Ares! Saan ka na naman pupunta? Hayaan mo siya. Huwag mong piliting umuwi. Mas gusto niyang maglaro pa. Kaya pabayaan mo na siya. Ay, hindi pwede. Mapapatay ako ng tatay niya. Diyan ka na. Hinahabol siya ng nagtuturo sa kanya. Ares! Paano kung ako ang marinig ng batang yon? Sige, Alibot! Gumalaw ka na! Sundan mo ang bata! Bakit kaya? Parang mahinang katawan ko. Hindi ko kayang kumilos. Ngunit, malakas pa rin ang isipan ko. Marami akong gustong gawin. Pero, hindi ko magawa. Si Sir Artemio ang tumatawag. Hello? Hello, Riani. Kumusta ka? Ha? Bakit mo ako kinukumusta? Nabanggit ni Amar na hindi ka raw makalabas sa kwarto mo. May sakit ka raw. Totoo ba? Wala naman. Wala itong anuman. Medyo nanghihina lang ako. Bata pa si Amar. Pero parang nagsasalita na siya na may katandaan. Napakatalino. Ha? Bakit mo nasabi yan? Kasi pumunta siya rito sa bahay at humingi ng tulong. May sakit ka daw at kailangan mo ng gamot. Ano? Maganda ka. Susundin kita yan sa bahay mo. Ihatid kita sa ospital. Ano? Hindi ko kayang pabayaan kayo, lalo na sa'yo, sa nararamdaman mo. Ayaw kong iparanas kay Amar ang mawalan ng ina. Ha? Paano na lang si Amar kung lumala ang sakit mo at mamatay ka? Ha? Kawawa naman si Amar. Huwag mo nang isipin ang sarili mo, kundi ang anak mo.
Kailangan ka ni Amar. O sige, pupunta na ako dyan. Ihatid kita sa ospital. Ano? May sakit si Riani, sir? Oo. Pero hindi sinabi na Amar. Kasi sobrang nag-alala ang bata sa nanay niya. At hindi rin siya umaalis sa rooftop gaya ng lagi niyang ginagawa tuwing umaga. Oo. Kaya tinanong ko kung ano ang iniisip ng nanay niya. Kaya naman siya balisa. Tama. Kaya tutulungan ko si Riani. Dadalhin ko siya sa ospital kung kinakailangan. Oo, sige. Sobrang pagmamalasakit talaga ang pinapakita niya kay Riani. Aba, parang nagkakadevelopan na sila. Baka nga mag-asawa rin balang araw. Pero malabo. Kasi hindi alam ni Sir Artemio kung ano ang nararamdaman niya. Sayang lang ang kayamanan nila kung hindi nila may papamana. Bagay naman sila. Ano kaya kung ako na lang ang lumapit kay Sir Artemio? Anong nangyari sa akin? Iniutos lang ni Sir Artemio na matulog ako. Na kailangan ko lang ng sapat na pahinga. Maayos na ako. Ayokong pumunta sa ospital. At tama ang sinasabi ko sa sarili ko. Wala akong sakit. Napatunayan ko na rin kung gaano ako kalaga kay Amar. Binantayan niya ako nang hindi umalis sa tabi ko. Nakakaantig ng puso ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin hanggang sa nakatulog ako. Nasaan na siya kaya? Babangon ako. Amar! Amar, anak! Nasaan ka? Amar, anak! Halika't may sasabihin ako. Hindi si Amar ang nasa balkonahe. Sino ka? Ang mga taong kalaban ng mga matutuwid. Pinapaputukan si Buhaya Komando. Wala silang kalaban-laban. Dahil dalawang ulo nyo ang haharapin nila. At kayong mga sinasabi ng tao na parang mga lumilipad na ahas. Ganyan kayo, mga ahas. Galaw na kayo. Sige, umalis na kayo. Kayo na ang bahala sa mga nagpapaputok kay Buhaya Komando. Hindi pwedeng mamatay o masasaktan siya. At andito ka rin pala sawa. O sige.
aalis ka rin para manakot. Pero malaki ka nga at mahaba ka. Madali ka nilang targetin. Sawa. Kaya hindi ang mga may baril ang dapat mong puntahan. Yung duwag na laging nagtatago. Hindi mo papatayin o liligkisin. Takutin mo lang siya. Tingnan ko kung ano ang gagawin at mangyayari sa kanya. Nandito na ako. Hindi na ako makakatagal pa dito dahil paubos na ang bala ng mga kasama ni Sir Garon. Mga pasaway. Inutusan ako ni Sir Garon na hanapin si Aris para mauna na kaming makauwi. Pero hinahanap ko ba? Mas mabuti na sana kung walang nagbabarilan at nag-aalimpuyong na bala. Paano na lang kung ako rin naman ang matamaan sa putok? Nako, may kumagalaw doon sa may tabi. Sawa! Ay, sawa! Takbo! Takbo na! Nagulat si Riani nang makita niya ako sa balkonahe ng bahay nila. Hindi niya ako nakilala dahil sa pagkahawig ko na tila nakikipaglaban sa ibang mundo. Kahit si Marlon, nakita ko siya. Nakita niya ako sa ganitong kalagayan. Nakita ko ang pagkatakot niya. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Hindi sila dapat matakot, kundi magtiwala sa kahit anong makita nilang kakaiba. Ang alam ni Marlon, natutulog ako sa kwarto ko. Ganon din si Dalia. Kaya hindi sila magdududa na mayroon pang isang nilalang na kasama nila. Dahil kaya kong mag-anyong tulad ng tao. Makisalo sa kanilang hapagkainan. Kung kumain sila, kakain din ako sa itinakdang oras ng pagkain. Lahat ay maghihintay sa paglipas ng panahon na buhay si Amar. Bababa na ako. Oras na ng pagkain ng tao. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr.
Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!